mga pinaniniwalaang espiya ng nakaraang administrasyon sa Office of the Ombudsman, hindi na ho pwede. Dahil seryoso ang bagong pamunuan under Boying Remulla na hindi pwedeng may kasama sila na magiging sagabal sa paghahanap ng katarungan, sa paglilitis at pag-evaluate ng mga kaso na nakakarating sa kanila. Ito ay matapos nga pong pumutok na di umano merong 200 plus na midnight appointees. Inilagay ni dating Ombudsman Martires nung panahon bago siya umalis. June or July nangyari ang midnight appointees. At yan ang pininiwalaang gagawin or espiya. Pero hindi po, dahil seryoso ang bagong pamunuan na palitan sila, pinagre-resign sila. Ang walang malinaw na posisyon, paaalisin. Ang meron lang hong kailangan talaga na dapat ilagay dyan, mga tao ni Boying Remulla, bagong mga tao ang ilalagay para maiwasan na merong mag-iispiya at merong magiging sagabal sa paghahanap ng katarungan. Ang Office of the Ombudsman po ay daan patungo sa kaliwanagan, patungo sa rule of law, at paghahanap ng katarungan hanggang sa sandigang bayan sa mga graft in corruption sa ating pamahalaan, mga local o national. Not only flood control scam. Lahat po, kaya nga anti-graft body yan. Kaya hindi pwede yung espiya o magiging sagabal. Hindi yan papayagan ng kasalukuyang pamunuan. Yan ang magandang balita. Inamin na po ni Ombudsman o Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano na tagapagsalita na rin. Yan ay kanilang lilinisin. Kahit sino pa yung nilagay na yan, midnight appointee, o kahit mga dati dyan pero espiya ang dating, ang loyalty wala sa bagong management, ang loyalty ay hindi sa gobyerno, kung hindi para lang sa mga kakampi na piniproteksyonan, hindi yan magtatagumpay. Mawawala kayo. At dahil dyan, pasintabi na po, dun po sa ganyan ang mga plano at ganyan ang ginagawa sa nakalipas na administrasyon, sa nakalipas na panahon, umalis na po kayo. Mag-resign na talaga kayo. Dahil hindi po talagang mangyayari yan sa kasalukuyang gobyerno. Hindi papayag ang bagong ombudsman na kayo po ay maging sagabal sa kanilang napakalaking trabaho dahil umaasa ang mamamayang Pilipino na merong makukulong, merong mapapapanagot sa mga abusadong government official, elected, appointed, career official, basta naglustay, gumamit ng wala sa lugar na pondo ng gobyerno, pananagutin. Kaya nga inilagay ni Pangulong Marcos ang matapang na abogado, dating Justice Secretary, Kapitenyo, Jesus Crispin Boying Remulla at yung kanyang tropa na dinala dyan. Abangan. Okay? Ano ang inyong masasabi? Samantala, sunod na ating pag-usapan. Eto. Ay, totoo ba ito? Senador Bongo, ipapatawag na daw ho talaga ng ICC. Wow. So, ibig sabihin, nakumbinsi, may nakitang basihan ang Independent Commission for Infrastructure dun sa naunang isinumite ni dating Senador Trillanes na mga reklamo at di umano'y maaaring may kinalaman si Senador Bongo at ang kanyang pamilya dito sa controversial na graft in corruption. Yung ba yun? Kung yung mga gunita, nagkaroon pa ho ng complete na story dyan dahil nung mag-file si Senador Trillanes after 1 week, sinabi niya na ipapatawag ng ICI itong si Bongo. Pero nakapagtataka, sumagot yung spokesman ng ICI at sinabing wala daw ganun. Wala daw ganung order. Hindi daw yun sinabi ng ICI. O ipagkatapos ngayon, iyan na. Hindi ko malaman kung yung spokesman ng ICI na baka natutulog sa pansitan. SOP yan. Pag may nung nagreklamo, yung inirereklamo, ipapatawag sa susunod na mga pagkakataon. Kasi nga, fact-finding commission fact-finding committee nga ang ICI. Kahit sa korte, kahit sa
National Prosecutor Service o kahit ho sa Department of Justice, basta mayroong nagreklamo, automatic bibigyan ng pagkakataon yung inaakusahan na siya'y magpaliwanag at ipagtanggol ang sarili. Kaya tama yung sinabi ni Trillanes nung after niyang magpapile. Ipapatawag ng ICI si Senator Bongo. O, yun na nga. Yun na nga yung nangyayari ngayon. Ayan yung sinasabi ng attorney spokesman na para bang nagmamalaki pa doon sa harap ng press conference. Ay, hindi totoo yun. Hindi papatawag ng ICI si Senator Bongo. Eh, kalokohan yun. Mukhang hindi yata alam ng attorney kung anong trabaho niya. Ang trabaho mo, magsalita. Spokesperson. Hindi mo trabaho magdepensa ng inaakusahan o suspect sa under investigation. Talaga naman, oh. Ewan ko ba kung sino yan? Ewan ko ba kung sino yung abogadong sa kung saan pinulit yun na ginawang spokesman yan. Hindi naman natin kilala yan. Hindi naman gaano kilala yan. Bilang spokesman, kaya yan, sablay. O, edi ngayon, tama si Trillanes. At ako yun nga yung aking opinion at paniniwala. Kahit saan, pagka mayroong reklamo, binibigyan ng pagkakataon ang inaakusahan kasi parte yan ng rule of law. Kaya naman, attorney, hindi ko na matanda ko ng pangalan mo, may pagkahapon yung apelyido mo eh. Ayusin mo yung trabaho mo. Huwag mo nililin lang yung mga Pilipino. Spokesman ka ng ICI, huwag mo silang pangunahan. Hintayin mo kung anong order niya at kung ano ang kanilang galaw. Kasi spokesman ka. Hindi ka abogado ng isinasakdal. Hindi ka abogado ng kahit sino dyan. Ikaw ay tagapagsalita lang. Attorney, pasintabi na. Baka excited ka sa pagharap sa telebisyon o pagharap sa media. Baka hindi ka sanay. Ako sanay ako dyan. Ilang dekada na akong maharap sa national television bago ako umalis. Kaya alam ko kung ano sasabihin at dapat gawin. Di ba sa mga magaling? Sinasabi lang natin. Okay? Ito yung isang pagbabago sa DPWH. Lahat ng overpriced materials, ay ganun. May dapat lang. Sa mga project at ghost project, substandard, hindi na pwede. Ganun. Hindi lang pala pagtatago ng pera, hindi pa lang pagnanakaw sa pera natin mga Pilipino. Doon sa mga project. Pati pala overpriced materials. Mayroong overpriced sa mga materials sa mga paggawa ng project. Racket na naman. Iba pa yung ghost project, substandard project, at yung mismong mga materials ginagamit sa construction, mayroon pa rin overpriced. Grabe ang mga abusado dyan. Dapat talagang kayo'y makulong bago magpasko at bagong taon. Manigas kayo sa mga kulungan. Ang lahat ng sangkot, kaya para sirang-sira ang imahe ng Department of Public Works and Highway Robbery